Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, likod pag-usapan nga natin ang naging mga komento ng dalawang kilalang mga abogado sa mundo ng social media. So basically, natapos na po tayo sa naging commentary ni Attorney Libayan. We all know naman kung ano ang naging, ano ang stand niya tungkol sa bagong Pilipinas HIB. Ngayon, kung i-compare natin, actually si Attorney Libayan, komento niya tungkol dyan, very balanced eh. Kumbaga, may touch of law and may touch of practicality. No? Pero dito kay Attorney Claire, okay? So, sinampal tayo ng katotohanan ni Attorney Claire dito sa naging komento niya. While dito naman kay Dean Mel Santa Maria, ayan, during an interview, purely law ang kanyang tinakel dito. And mas maganda actually na marinig natin siya dahil mas lalo nating may intindihan as to bakit hindi siya dapat ini-impose na ipakanta sa mga tao. Okay? So mag-uumpisa muna tayo kay Attorney Claire. Ladies first. Okay guys, for some reason hindi ko makita itong part na to sa mga videos ni Attorney Claire. But nevertheless, we're already here. So, yan, pag-usapan natin. Laki natin, namnamin natin ang mga sasabihin dito ni Attorney Ano to, Claire. bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas, hindi pa natin alam kung ano ba yung bagong Pilipinas. Wala pa tayong nakikitang bagong Pilipinas. Eh kahit ilang beses mo ito sabihin, kung lahat na nasa gobyerno or halos sa gobyerno, magnanakaw pa rin. Baliwala ito mga himnyo. So, hindi pa rin bago. Hindi pa rin bago. Wala rin silang pagbabago. Oo. Pero dapat simulan partners. Simulan mo sa leader. Oo. Diba? Ayun, Simulan mo sa leader. Sabi ni Attorney Claire. Hindi ko pa actually, nung napanood ko nga ito, so ako agad i-message si Attorney Claire. Sabi ko, date na nakakahiya. Simulan mo sa leader. Sabi ni Attorney Claire. Di ba? Oh, sa akin, di ba? Dapat isa puso nyo muna yung pagiging nationalistic natin. Oo. Ito pa lang, issue pa lang ng China, hindi na tayo nagkakaisa-isa eh. Exactly. Oh, sabihin nyo, walang point dito si Attorney Claire. Alam mo yon, ang dami ng hindi nakikisama, para bang, dapat ganito, dapat ganyan. So, tingin ko, bago ito gawa, dapat i-mold muna talaga yung Pilipino part, especially yung mga bata. Doon simulan. Pero simulan din ni PBBM doon sa mga tao mo. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa naman ano ba may problema? May problema ba sa customs? May problema pa sa BIR? May problema pa ba sa local civil registrar's office at nagkakaroon ng birth certificate? Tingin ko, ito linisin muna, partner. Saka tayo Okay. Ito, tanong natin kay Attorney Claire. Sa tingin mo ba, kayang linisin yan ni PBBM? Okay? Bakit ko natanong yan? Hindi ba naging secretary siya ng DA? Ano ang nangyari sa mga magsasaka natin nung siya ay secretary ng DA? Anong nangyari sa agriculture? Sa mga na-yield na crops during his time? Nalinis niya ba ang DA? Diba? Actually, during his time. Kung marirecall natin yung lahat, guys, during his time, meron pang nakasuhan na undersecretary. Hindi ko na exactly maalala yung pinaka-reason, but it was about yung bigas na ibinili tapos binenta sa Kadiwa store ng mura. There's something to do with that. Nakabinbin yung kaso sa ombudsman. Hindi ko alam kung kung naiakyat na yan sa Sandigan Bayan. Oh. Yun na lang eh. Kung marirecall natin ha, bilang siya is DA, no? Department of Agriculture Secretary. Nung DA Secretary siya, anong nangyari sa DA?
Anong sabi ng mga tao sa DA? Bihira lang nilang nakakasama si PBBM. Given yun. Kasi marami naman talaga siyang ginagawa. Pero dahil alam mong marami kang ginagawa, bakit mo pa kinuha yung DA? Hindi ba dapat kumuha ka na lang dapat ng taong tututok dyan simulat sa poll? Diba? O, balik tayo kay Atty. Claire. ng bagong Pilipinas, hindi ka magkakaroon ng bagong Pilipinas kasi hindi mo na mamolde itong mga taong ito. Diba? Yung mga tao, ito magkakaroon naman tayo ng budget hearing. Magkakaroon na naman tayo na Maging realistic lang tayo rito. Sino sa inyo ang naniniwala pa na may mababago kahit hindi si BBM ang presidente? Actually, sa panahon ni PRRD, trinay niya. Ginawa niya. Di ba yan yung sinisigaw ni Manny Pacquiao? Pag siya daw naging presidente, tatanggalin niya lahat ng korap. Ano sagot sa kanya ni PRRD? Ang corruption sa Pilipinas parang cancer. Walang kagalingan. Tapos na ba yung pera napakalaki para sa mga ayuda? Dapat ito ma-check din natin, partner eh. Diba? Nasaan na yung mga bilyones na nakukuha natin na parang pinapadala nyo lang sa ayuda? Hindi na namin alam kung na-account nyo. Diba? Tingin ko, mag-start muna kayo mag-account ng mga nagagastos nyo, partner. Ito lang sa akin mga kayubi, madami na rin kasi naging biyahe si PBBM. Diba? Marami na, kasi marami din naman siya nakakasama na mga sa biyahe niya, partner. Oo. Hindi biro ang gastos ng biyahe. Kasi hindi naman ordinaryong hotel ang pinupuntahan nila. And take note, sagot po ng gobyerno ang lahat ng yan. Marami to, diba? Kung ano na ba ang naging kahinatnan as compared sa nagastos. Kasi baka mas malaki na yung nagastos natin na in fact, pwede pala natin gamitin puhunan na dito. Pero mas marami pa pala yung nagastos pa biyahe kaysa sa nakuha nating investment. Parang ano lang yan, guys, no? Yung nagtataya ka ng loto for the last 10 years. Religiously nagtataya ka ng loto and yet hindi ka nananalo. Now, if you're going to sum up the cost nung pinantaya mo sa loto, mas na-hit mo pa yung jackpot kumpara sa nakahit ng jackpot. You know what I mean? Mas malaki na yung kinita mo, mas malaki na yung ano mo sa jackpot mo dahil lang sa katataya mo. Hindi dahil nanalo ka. Ito yung isa sa pwede nating sabihin. Analogy ng sinasabi ni Atty. Claire. Kailangan i-report na rin ito ni PBBM eh. Diba? And then, sabi nga natin, Para makita talagang bagong Pilipinas. bagong Pilipinas, may transparency tayo. Oo. Diba? And at the same time, partner, dapat ito, partner, kahit ilang beses mo ito sabihin, kung lahat na nasa gobyerno, or halos sa gobyerno, magnanakaw pa rin. Baliwala ito mga himnyo. Kasi hindi pa rin bago. Hindi pa rin bago. Wala rin silang pagbabago. Oo. Diba? Okay, una dati, yung una nilaunch ang bagong Pilipinas. Oo. Ano sabi? Walang tamad-tamad. O ano? Oo. Mind conditioning nga to, partner. Diba? Walang tamad-tamad. Ano na Kasi ba? ito ang bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Oh. Oo. Walang kura. Pero dapat simulan, partners. Simulan mo sa leader. Oo. Ito pa lang partner sa akin. Ako ito, dahil mainit yung issue ng PAGCOR. Ako sabi ko muna si PAGCOR. Dapat ba talaga i-total ban yung Pogo na yan? Huwag muna natin isipin yung pera kasi mas malaki ang Ang ano to? ang nangyayari negative, krimen. oo. Saka partner, mga kayubi, inaral to ng Ibon Foundation. Oo. Very small lang ang nakukontribute ng Pogo. Parang sabi nila, wala pa sa 1/4 ng 1% na nakukuha ang revenue. Oo. So, wag natin isugal yung buhay ng mga Pilipino at yung ibang other investments dahil sinasabi nyo kinikita nyo sa Pogo. So, dapat Ito naman yun, I mean, if that is true, no, coming from Ibon Foundation, just in case that is true, okay? Taliwas sa sinasabi nitong mga taga-PAGCOR. Baka naman kasi, Atty. Claire, ang nangyayari dyan sa mga yan is nagkakaroon, alam mo na, gobyerno yan eh. Diba? I'm not insinuating something, it's just that we know. We know how things work. No? Alam natin yung ins and outs dyan. Bakit? It's an open secret eh. Diba? Oh. Balikan natin si Atty. Claire. patingin ko, kausapin niya muna si chairman ng PAGCOR. Oo. Hindi puro pera. Oo. Oh.
Gusto ko sabihin, gusto kong biruin si Attorney Claire. Oh, Attorney Claire, yung mga BBM supporter, malamang by now. Inis na sa inyo. Kasi hindi ka approved dyan sa hymn na yan. Pero kung tutuusin, may basihan din naman talaga si Attorney Claire kung papakinggan natin si Dean Santa Maria. By the way, Dean Santa Maria used to be my civil law professor under Oblicon. Ayan. Author, Dean ng FEU Law School, no? College of Law, Ateneo graduate. At kaibigan niya rin po, tandaan nyo, kaibigan niya po si F. Elisa. 'Di ba? Kaibigan niya po si F. Elisa. Pero ngayon, to be fair naman with Dean Santa Maria, no? Nung professor ko siya. Nung time na naging prof ko yan, yun yung paumpisa ng eleksyon. You know? And never naman niyang tawag dito. Sometimes na pag-uusapan namin si Lenny Robredo, pero it's not something na ini-impose niya sa amin. Di ba? Naalala ko pa yung isang kaklase ko. Niyayaya niya akong umattend ng rally ng kakamping. Hindi naman ako open sa undecided pa ako whether I'll go for Lenny at that time, no? At saka kay BBM. I end up voting BBM because for me, I think he was better than Lenny at that time. Tahimik, trabaho lang, kahit binabatikos, binubugbog ng mga kakamping, kung ano-ano sinasabi. Gaya nga rin sinabi ko, guys, na hindi naging madali ang laban para depensahan si PBBM nung panahon ng eleksyon. 'Di ba? Pero kahit papaano na ilaban. Definitely, hindi lang naman ako. Maraming magagaling na nakilaban dyan. No? Isa na actually dyan si Ma'am Joey. Isa na dyan si Ma'am Joey na nakilaban. Tapos ngayon, inaawayan nyo siya knowing that sa mundo ng TikTok, no? Sa mundo ng TikTok, si Ma'am Joey, isa sa pinaka-notorious. Tsaka si Sir Coco Locoy. Hindi kami mga loyalista. Pero sinuporta namin si BBM believing not only about continuity. Kasi naniniwala kami na hindi lang niya i-continue but definitely he may sabihin na lang natin he can make things better. Better than what PRRD did during his time. Pero iba yung nangyayari. 'Di ba? Anyway, pakinggan natin si Dean Santa Maria. Para sa akin, ang memorandum circular na yan, tinatawag kong ultra vires, in violation of the law at walang legal basis. Bakit ko nasabi yan? Yung circular na iyan. Ang unang sinasabi, itong circular na ito ay naaayon o pag-iimplementa lamang ng Republic Act number 8491. Ang Republic Act number 8491 ay yung tinatawag nating Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ito yung flag law, yung batas ng ating watawat. At kung titignan mo ang batas ng ating watawat, itong flag law na ito, isa-isahin mo ang seksyon at artikulo nito, wala ka namang makikita na may kapangyarihan ang Office of the President na magdagdag at magbawas sa anumang tinatakdang pamamaraan sa pag-o-honor ng ating flag. Ang napakalinaw ng batas natin from Section 18 to 21. Tatayo ka, sasaludo ka kung sundalo ka, liligay mo ang kamay mo sa dibdib mo, at sinasabi simpleng-simple lang at dignified. Walang kautusan doon o walang binibigay na kapangyarihan sa Office of the President
na magdagdag ka ng ano pa. Ano lang ang pwede mong gawin sa ating flag ceremony? Kumanta ng national anthem, una, at yung Pledge of Allegiance sa ating watawat. So, yun lang ang dalawa mong magagawa. Hindi ka na pwedeng lumampas doon sapagkat iyan ang tinatakda ng ating batas. At ano ang punto na napaka-dignified at simple kaya gumawa ng batas na ganyan? Sapagkat iniiwasan natin na magkaroon ng kahit na kaunting bahid ng politika, kahit na napakaliit lang. Tignan mo ang ating national anthem. Walang politika dyan. Very neutral. Tignan mo yung Pledge of Allegiance ng flag natin. Very neutral at napakaikli. Pero tignan mo itong hymn nila. Ang hymn nila, ang umpisa pa lang, sa umpisa pa lang parang di ba? Parang may immediately suggest a comparison. Panahon na para magbago. Panahon na para umasenso. Kahit na sa first blush, parang walang masama dyan. Pero alam mo naman sa ating bansa, we are highly political. May mababasa dyan ang ilang mga tao na hindi maganda, di ba? Partisanship. May inuwendo ng partisanship. Hindi nagiging neutral. Yan ang pinakaunang punto ko. Ang pangatlong punto ko, ang sinasabi sa batas na to, ito daw ay gagawin para i-instill, ano ba sa tuwika natin ang instill? I-instill ang prinsipyo ng bagong pamamaraan ng pag-govern at ng liderato. To instill the principles of this bagong Pilipinas brand of governance and leadership. Kaninong leadership ang pinag-uusapan natin to? At kung ang isang professor at kung ang isang professor sa isang universidad, kasi dapat ang mga empleyado sa gobyerno, yung ating 1.7 million na national government employees sa government agency at saka sa mga state universities and colleges, dapat mag-recite nito once a week So halimbawa professor ka at ang punto nitong batas na to is to instill itong bagong pamamaraan, new brand of governance and leadership. Kung ako professor at ayaw ko yung Maharlika Fund, kung ako yung professor at critical ako sa record-breaking na pagkakautang ng Pilipinas, kung professor ako at ayoko dun sa gusto kong matuloy niyang formally investigation na yan. Di ba? Ibig sabihin ko, ang professor sa isang eskwelahan, ginagawang critical ang pag-uutak ng mga estudyante para tignan ang mga pamamalakad ng gobyerno. Kung sabihin ko sa mga estudyante ko, ano ang punto nyo sa pamamaraan at pamalalakad ng gobyerno ngayon? Kung sabihin nila, pangit, kaya hindi kami kakanta ng hymn at ng pledge na yan bilang protesta. Freedom of speech na yan, academic freedom na yan, hahatulan pa yan. At ito ang pinakamatindi, Ted at Angela. Sapagkat ito ay pag-iimplementa lamang ng Republic Act 8491. Ang sabi sa Republic Act 8491, Section 48, ang sino mang taong hindi sumunod sa batas na ito at mga alituntunin na ginawa ng Office of the President ay mananagot at ang kanilang parusa, public censure. Ipapalathala sila, pampublikong paghihiya once a week sa isang newspaper of general circulation at maaari pang makulong, pagmultahin, makulong at pagmulta, depende sa korte. So may coercive nature ito. Patago. Kasi ito'y ini-implementa lamang according to the memorandum, yung Republic Act 8491 na siyang nagsasabi, ang hindi sumunod sa batas na ito at anumang alituntunin na ginawa ng Office ng Presidente, public censure o kulong, multa o parehong kulong at multa. So, yan. Para sa akin, unconstitutional yan. Sapagkat napipigilan ka magsalita kung professor ka. Kasi baka ma-censure ka. Yan yung tinatawag natin mga journalistang prior restraint. Di ba? Hindi mo pa sinasabi, kinakabahan ka na, baka parusahan ka. Okay. I'm not really sure kung na-discuss na to ni... Hindi. I think it was my professor who did that.
Professor ko sa Consti. Parang narinig ko na rin siya kay Attorney Libayan. I just can't recall it kung kailan. But at some point, parang narinig ko na to rin kay Attorney Libayan. Bakit ko inire-recall yun? Kasi syempre, kung mapapanood nyo yung hanggang part na to, mas gusto ko naiintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin dito ni Dean Santa Maria. Kasi with Attorney Libayan, na-expound niya yan eh. 'Di ba? Otherwise, we can ask Attorney Libayan to react on this. Kaya nagtitimpi ka, prior restraint yan, unconstitutional yan. Labag sa batas, kasi ayon mismo sa Republic Act 8491, hindi yan binibigyan ng kapangyarihan ng Office of the President magdagdag sa ating national anthem at saka sa ating Pledge of Allegiance to the flag. Kaya mali yan, Ted. Ted Filon at Meron interesting question dito sa comment section. Sabi nung Alastor Moody, so bawal din ang regional, provincial at municipal hymn sa flag ceremony. So tingnan natin yung naging pag-uusap nila rito. Palakihin natin. National ba ang regional? Listen to the explanation about the Republic Act on the flag law. Sumagot na naman yung ani. Ang kini-question ay ang pagpapatupad ng national. Kasi ang reg hindi sakop ng national government. Pag reg, para lang yan school hymn, kanya-kanya ng identity. May point siya. Okay, may point siya rito. No, saan ba sakop ang national? Ano ba ang tinatawag na national? Well, pag tinatawag na national, of course, yung buong Pilipinas. Okay? Dahil yung hymn ng mga provincial, municipal, or regional, hindi naman po yan kinakanta sa ibang region. Or sa ibang municipality, or sa ibang provincial. Sino may sabi anong batas? Tanong nung Alustra. So, hindi na yata siya sinagot. Sabi nung Sir Paul, oo nga no, yung 30 minutes na kukonsume plus speech pagka school head. Wala pong problema ang regional hymn, basta po, inuuna po ang national anthem. Ang patriotic oath. Yes, sabi naman, ayun, nagana naman siya. Sabi ni, hindi daw dahil hindi sakop na national regional. Digal ang regional hymn. Sabi ng Faye Valiente, bawal sa lahat mapaprobinsya at mapasiti kantahin ang bagong Pilipinas. Okay ng lupang hinira natin. Dagdag yan. Ayaw kung Andrew E. version para sabay sa morning lakas din itong si Piloso Potasio. Para saan legal yan? Kasi yung mga kanta na yan na rin, bawat na region tapos neutral din. Para sa iyo, ang na nga ni ang sinasabi na nga dito ni Dean Santa Maria, it's coming with a legal basis. Ikaw wala. Sabi ng Faye, sinabi na ng batas na bawal, ipipilit pa rin talaga na diba? Yan. Hard tayo sa kanya. Sabi ng Maricar, may sarili lang batas. May sarili lang batas. Ano? Kung ako dyan, agree ako kay Attorney Nel na partisan yung pagiging Pilipinas hymn. Puro kulto o identity. Sa regional pong ibig kong sabihin, hindi national. Agree naman ako sa kanya, tama kasi sa kantang Bagong Pilipinas may political meaning. In layman's term, lupang hinirang lang, huwag palitan dahil bawal sa batas, yun lang yun. Mali pala si attorney, ikaw ang tama. Hindi ko alam kung nagkakaintindihan to mga to. Alam mo guys, no? Yung mga ganitong bagay, dalawa lang naman ang pipiliin mo. Either you learn something from what these people are talking about, then you agree and disagree. Or you agree to disagree. Diba? Kasi kung at the end of the day, meron pa rin tamang sagot doon sa tanong. Diba? Ngayon, balik tayo kay Attorney Claire at dito kay Dean Santa Maria. Ano yung maganda nating natutunan sa mga sinabi nila? Una, with Attorney Claire, ayon sa kanya, bakit mo i-emphasize ang bagong Pilipinas when in fact wala nang bago? Wala naman bago. It has been 2 years. May bago ba?
May bago ba? Alam mo kung hindi lang nabusalan 'tong mga tropa ni Renato Reyes, tama ba 'yun? Siya yung mahilig mag-rally-rally diyan sa kati ng mata ko. Yung mahilig mag-rally-rally sa kalsada, kung hindi yan nabusalan, malamang sa malamang, 'di ba? Isa na yan sa mga nangunguna. Ilang beses na ba nating nakita ang manibela na nagrarally diyan sa kalsada? Hmm, gaano karaming beses na? May nangyayari ba? May nabago ba? Kahit yun lang muna, eh. Oh, sige nga. Ngayon tumataas na naman ang presyo ng mga bilihin. Walang pagtaas sa sweldo ng mga tao. Can you just imagine kung gaano karami habang tumataas ang bilihin, tumataas din yung number ng pamilyang hindi nakakakain ng maayos. Tapos inatupag mo yung bagong Pilipinas hymn. 'Di ba? Yung mga magsasaka natin, kaliwat kanan na ang pagrereklamo. Oh. Anong petsa na? June na, guys. Anong nangyayari pag pumapasok na ang June? Andyan na yung panahon ng bagyo. Mataas ang inflation rate. Pag nagkaroon ng bagyo, lalong tataas na naman ang bilihin. I-expect na ba natin na tataas na naman ang kilo ng sibuyas? Oh, sige nga. May point si Atty. Claire. Bakit mo ipapakanta ang bagong Pilipinas, ipapa-recite yan as a pledge kung wala namang pagbabago nakikita ang mga Pilipino? Naggagaguhan lang tayo rito, nagtatarantaduhan lang tayo rito. Pinapaniwala lang natin na ang isa't isa meron ngang bago. Alam niyo kung anong bago? Maraming bagong pinagkakagastusan ang gobyerno. Dumaan si Gloria, dumaan si Pinoy, dumaan si Erap, dumaan si Ramos, dumaan si PRRD. Pero never kong nakita, so far ha, never kong nakita kahit sino sa mga presidenteng to ang nagpapa-event gaya ng ginagawa ng administrasyon ni PBBM. Ano tong pa-event na sinasabi ko? Yan, yung bagong Pilipinas Servicio Fair. At panahon lang ni PBBM, ang malala ang mga paayuda. Kino-compare nila na nagpaayuda rin daw si PRRD. Di ba nakakatawa? Noong panahon ni PRRD, nagpaayuda siya dahil maraming nawalan ng trabaho. Maraming business ang nagsarado. Maraming distress OFW. Actually, dahil nga dyan sa naging paayuda ni PRRD, marami rin mga Pilipino nakapag-umpisa ng maliit na negosyo na ngayon umusbong na. Diyan si ginagawa ni PBBM. Sige nga, anong nangyayari? Dami pa nga kaming napapanood eh. Iaabot sa kanila yung 10,000, tapos pupunta daw sa barangay, tapos pagbalik, 1,500 na lang daw. So, ano nangyayari doon sa ibang pera? Yan ba yung sinasabi ni PBBM na pagbabago at gusto mo pang ipakanta sa mga tao? Alam mo kung saan ako sobrang nahihiwagaan dito? Sa totoo lang si E.S. Versamin is isang dating Chief Justice. Lahat ng mga yan dumadaan sa mata niya. What I mean is pinag-aaralan niya yan, nire-review niya yan. Pero bakit may mga abogado gaya ni Attorney Libayan, ni Attorney Claire, ni Dean Santa Maria ang nag-uupo sa ganitong klaseng memorandum circular?
Ngayon kung pupunta tayo dito kay Dean Santamaria, puro legal basis ang present niya sa atin dito. Bakit hindi yan naisip ni E.S. Versamin na isang dating Chief Justice? 'Di ba? Actually, may nakita akong interview kay VP Sara. She was being asked to make a comment about this. Ang sabi ni VP Sara, no comment. By the way guys, gusto ko lang promote itong page ni Waray OFW Talk Show. Panoorin at suportahan po natin ang kanyang page. Lalo na po sa mga kababayan nating OFW. Actually, I want to work with her. No? Gusto kong makatulong sa kanya in any way possible. Like say for example, ma-assist natin lalong-lalo na yung mga kababayan natin na sa UAE. Diba? Yan. Na kung ano yung kaya natin gawin to assist our fellow OFW dyan sa Middle East. And, actually, magkakaroon ako ng collab with Waray OFW Talk Show. So, inaayos pa lang namin yun and eventually, i-share natin yun dito sa ating Facebook page. So, for now, syempre, papaalam na tayo but before I leave, doon sa mga hindi pa po nakaka-follow, 1.99, baka kaya na natin gawin tong 2,000k, di ba? Yan. Happy Independence Day po pala sa inyong lahat. So, ipi-play natin tong bagong video ni Pinoy Bro Media. Paano ba ako mawawala? Ayun. Sa araw ng kalayaan, alalahanin natin mga bayani nila na nagpapawis nila para sa ating sumupang sa iba't diwang ang araw ng kalayaan. Di pinumagdiwang sa puso, ibang magkay sa wakalimutan. Bayan ko, ipaglaban nating kalayaan. Puso isip, buong lakas alay sa bayan. Sa bawat laban, sa bawat hakbang, sama-sama nating ingatan upang inirang. Sa gitna ng pagsubok, mga bayaning natalay ng buhay, paalahin nating marangal, wala nakapantay ang ating matawag. Huwag hayaang malugupad sa bawat bituin at araw, tanging kalang kalayaan. Bayan ko, ipaglaban nating kalayaan. Puso't isip, buong lakas ialay sa bayan. Sa bawat laban, sa bawat hakbang, sama-sama nating ingatan upang inirang. Na ng pagsubok, mga bayaning nagkalay ng buhay, paalahin nating marangal, wala nang papantay ang ating watawat. Huwag hayaang malukupan sa bawat bituin at araw, tanging kalang kalayaan. Ang ating teritoryo, huwag pabayaang sakupin, ipagtanggol ang karapatan sa mga nang aangkin. Pag-ibig sa bayan, ipasa sa susunod na henerasyon, magkakaisa pagmamahal sa bayan nating obligasyon. Bawat araw ating pangangalagaan, dukot pawis na tuhunan para sa karapatan. Ang mga bayani na sa ating nagdiwan para sa inang bayan, panatiling ang kalayaan. Iisa ang aking halyunin, iisa ang aking itiin. Sa bawat habang wag natin kalimutan ang natikain. Ang kalayaan, nagpapangalagaan, karapatan ng bayan nating mahal, nating ipaglaban. Halina't magkaisa sa araw ng kalayaan. Ipagdiwang ng kabayan natin sa bawat sulok ng bayang minamahal. Huwag kalimutan, tayo magkaisa sa isang tinig kalayaan, ipasigawan. Sa bawat
bawat hibla ng ating bawat makikita. Naroon ang pag-ibig sa inang bayang sinisinta. Itaguyod hanggang nalang binita, tibalik ang sigla. Ang diwang makabayan kailanman hindi mawawala. Kakayaan ng bayan atin ang ipaglaban. Mga bayaning nag-alay ng buhay, huwag kalimutan. Sa araw ng kalayaan, huwag kalimutan na natatamasa ang kalayaan at karapatan. Dahil sa kanila ikaw ay malaya.